God bless everyone. Meron tayo ditong gagawin na isang Samsung digital inverter. Ayan, bali side by side yan. Yan ang ating gagawin. Ang problema nito ay ipinagawa na to sa iba. At hindi nga napakinabangan ng minamahal nating customer. Kaya ipinasa sa atin. Ayan, at yan ang ating tutuklasin sa mga sandaling ito. Titingnan natin kung anong problema ng side by side two door na ito. Ayun oh, mandar na. Ayun. Ayos. Maganda yung bomba niya. Ayan o. Okay sa duray. Okay, ayos natin yan. Ayun o. Lalabas natin yung kanyang compressor para ma-check natin yung langis niya kung okay pa. Kailangan kasi may labas natin ito eh. Para sure bull yung trabaho. Pihit-pihit na lang yan. Medyo umuulan sa lugar natin. Kaya medyo nababasa yung ating likod. Yun. Chichikin natin yung langis. Ang langis ito. Okay naman. Wala naman siyang tubig. Meaning na ayos, hindi siya nakasipsip ng tubig. So yun oh, gamit yung ating DIY na compressor ay nagligtis muna tayo dito sa condensing unit. Ayan. At binabara natin siya ng 125 PSI. Ayan. 125 PSI. Obserbahan natin yan ng 4 na oras para sigurado tayo. Ayun oh. So ayun oh. Palibasa ngayon lumipas na yung 5 oras ang ibinigay natin. Dapat 4 na oras lang. Ginus na natin 5 oras para sigurado ay hindi man lang natinag yung ating condensing unit. Meaning na lilipat na tayo sa evaporator section. So ayun oh. Tinanggal natin dun sa condenser niya. Dito naman tayo sa may suction leak test. Titingnan natin yung kanyang pressure section kung may leak siya ron. Yan, nag-leak test na rin tayo. At okay naman. Obserbahan na lang natin yan. Medyo tinaasan natin yan. Ginawa natin 140 PSI ang kanyang suction line o yung kanyang pressure line. So yun nga, habang nakababad tayo sa evaporator section ay tinira na natin tong condensing unit at yan. Halos ubos na yung ating 141B na ginamit. At yan na yung final flushing natin. Bali isang lata yung ating inubos dito sa condensing unit nya para sigurado. Ayun oh. Yan, lagyan lang natin ng takip na basahan. Kasi pag nabasa yung takip ng ating isang gauge ay siguradong damage. Ayan, final na ulit tayo. Ayan oh. Maginis na yan. Wala nang nalabas dyan. So pagkalipas nga ng 7 oras ay tag-ulan bago, i-release na natin. Tinakpan muna natin to kasi maghihintay pa tayo ng halos 3 oras pa. Yan. Wala nga ay nag-go. Patuloy na yung pagkasali natin ng 141B para sa ating evaporator section para sigurado nating malinis na malinis yung ating system. Kinakailangan ko pang pukpukin na ganyan para bumaba yung ating 141B dun sa loob kasi medyo mahirap papasukin yan eh. Gamit yung ating DIY na compressor ay papag-plasting na tayo. Ayun oh. Ayun. Maangat. Sumasagit-sit siya dyan. Naglagay tayo ng cup. Titingnan natin kung gaano karami yung makukuha natin. So yan. Garga na naman tayo ng bago.
Sinalin lang natin dito. So magkasalin ulit tayo. Ayun. Lumabas na. Hindi ng dumi ba? Hindi ng dumi lumalabas oh. Ayan, yan ang naging problema niya. Kaya ganyan kasi nangyayari kapag hindi maganda ang flashing. dumi na kanyang evaporator section. Nilalamig ng ayos. Usok-usok pa. Kasi nga yung unang gumawa nito sa bahay lang ito nagawa at hindi niya na i-flashing ng maganda. Kaya ang nangyari, hindi niya napalamig yung system. O ayan. Kaya nga nung ating tingnan, grabe ang dumi, maitim. Yung langis na lumalabas sa system dahil yun ang magiging sanhi ng pagbabara ng system. Dahil yung mga refrigerator, sobrang sela niyan. Pag hindi maganda yung kakalinis sa system, ay talagang bibigyan kanya ng sakit ng ulo. Sabi ko nga nung araw, gagawa ako ng 10 aircon, hindi ako gagawa ng isang refrigerator. Wala ng karga. Bira lang ng bira hanggang sa ubos na rin. So yan ang hinihintay natin, yung para siyang tubig na sumasagitsit, umagos. Ibig sabihin, sinasaid niya yung lahat ng ipinasok natin sa loob na 1-for-1 bay, nilalabas niya. Sama-sama na, pati kalawang dyan. Kasi pag hindi natin naubos yun nasa loob ng system na yon, bali wala yung ating pagkaklase kasi nagbabarya kasi naiwan yung ating mga chemical sa loob at magiging sanhi pa yan ang pagkasira ng compressor. Kaya kailangan malinis talaga. Talagang sinaid natin ang gusto yan. Ano yung final? So, yan yung nakuha natin, oh. Ang dami, ang dumi. So, okay na yan, malinis na yan. So, yan, palibasa nga eh, sa sobrang dumi, nagbara tong ating capillary. Yan, oh. Yan. Ayaw nang bumaba. Yan. Lagyan natin dito. Ayan o. Nawala ng bula. So ang gagawin natin dyan, i-release natin. I-release natin yung pressure. Ayan. Ayan. Ayan o. I-release lang natin ang pressure. Kakabitan natin ng charging line itong lugar na to. Pababalikin natin ang kanyang nitrogen o yung kanyang pressure sa suction line. So yan, pasukan natin. Yan o. Pabalikin lang natin yan para matanggal yung mga ayan o, basa o. Ganyan lang ang diskarte dyan kapag ganyang nagbara. Pababalikin lang natin. Inisin lang natin mabuti. So, ilipat natin dito sa suction line. Palalabasin uli natin dito sa ating capillary yan. Dito. Tanggal na ang bara. Oh. Malinis na. Sabay putulin natin ito kanyang capillary para lumabas. Linisin rin natin. Ano? Malinis na. Malinis na yung ating evaporator section. Sa dami na lumabas na yun. Ayan, no?
Hmm. Ayan o, linis na. Meaning na malinis na yung ating evaporator section. Ayos. So, ayun o. Ito yung ating filter na gagamitin. Bali, ito po siya dyan. Pinaganda natin yan. Mga filter. Tapos, ayun. Ayun. Okay, so right. Lagyan natin dito. Sa lugar na ito. Ayun. Okay. So, ayun o. Okay na lahat yan. Ang gagawin na lang natin dyan ay ibababa natin ng magdamag yan para makita natin kung talagang wala siyang leak. Ayun o. Yan yung ating pressure. 110 psi. Okay, so alright. So, ayun o. Palibasa nga ay tagulan. Ayan. Sinicure natin para hindi mabasa. Bukas na natin titingnan yan kasi hapon na eh. Pagkatapos nga ng 3 oras ay babaktumin na natin to. Hindi man nagbago yung kanyang karga dahil ang balita ay malakas ang bagyo bukas eh. Kaysa abutan pa tayo ng bagyo eh, itong ating ginawang to walang ploy to eh, wala tong proteksyon, kaya kinakailangan ngayon pa lang kakargahan natin, babaktumin natin. Yan yung ating gamit, ihanda na natin, magbabakyum na tayo. So yun o, proceed na tayo ng pagbabakyum. Ayan, babakyumin lang natin ito ng 10 minutes. Okay na yan. Pero vacuum na siya. Ayun o, handaan natin yung ating refrigerant. Ayan, Soltron. Alright. So ayun o, okay na. Sarado natin ito. Ayun. Karga na tayo. At saka yung ating filter dryer kasi yung ating binabantayan kapag nagkakarga tayo kailangan uminit yung ating filter dryer. Uminit na yung ating discharge line. Yun. Ayos. Tama na yan. 2 PSI ang ating kinarga. Initial. Nakakakuha tayo ng 7 amperes. Ayan. Ibig sabihin, nakabuelo na yan. Yun. Bali, 2 PSI lang initial natin. At okay na yan. So, yun. Tinigil natin siya sa positive 2. Ang amperahe natin ay 0.9 amperes. Ayan o, 0.9. Alright. Ayan o, talagang dumating na yung bagyo. Ayan. Simula nang pumatak yung ulan. At ating titingnan yung ating temperature kung ilan yung nakuha niya. Ayun o, negative 2. Ayan, negative 20 degrees Celsius. Positive 3 sa chiller. So ating tingnan. Ayun o, ang ganda naman. Ang ganda ng loob. Ayan o. Talaga namang super ganda tong refrigerator na to. Ayan. Okay, so alright. So paro, ito ulit natapos yung ating ginawa. Isang Samsung na side by side. Yan, naging problema nga niyan ay hindi lumalan eh. So maraming salamat mga idol at awa po yung biyaya at para ating Panginoon ay sumating lahat. Huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe para lagi kayong updated. At pakipindot na rin po yung ating notification bell. Okay, maraming salamat po. God bless po.